Typhoon na may international name na ulit na Jiangming dahil nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang mga alas 11:30 ng umaga ayon sa real-time ng Himawari Satellite Imagery. Pero unofficial pa ito kay Pag-asa na lalabas ng Philippine Area of Responsibility bilang Category 1 Typhoon pa rin na dating si Bagyong Dome. Naasahan pa rin ang malawakang kalat-kalat na pag-ulan na magpapabugso dito sa bahagi pa rin ng timog kanluran ng bansa kabilang na sa timog kanluran ng Luzon at west portions ng Palawan at Visayas. Scattered rains at ilang bugsoan na hangin mararamdaman maging sa Metro Manila dahil sa monsoon trap at hatak mula kay Bagyong Dome. Pero posibleng bagong shallow low pressure area na namumuo mula dito sa Vietnam, inaasahang makikitaan ito paglapit sa kanlurang bahagi ng Ilocos Region within this week po. Papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Alamin. At binabantay ang convergence dito sa bahagi ng Marshall Islands na natiling disorganized pero mataas na o nasa moderate vorticity na ang development nito. Lalapit ba ito sa bansa? Tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw o unang araw ng Lunes ng June 1, 2026. Ang oras sa ating boss ngayong tanghali ay alas 12:38 na ng tanghaling tapa. Well, medyo comfortable tayo ngayon sa Metro Manila dahil sa umiiral nga po ng paghatak sa ating habagat na nagbunsod po mula kahapon pa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga kasamang localized thunderstorms at makikita natin sa Doppler radar imagery. Dito pa lamang sa dashboard ay tanaw na natin ang mataas na water vapor kasabay ang Metro Manila at ang bahagi ng kanluran ng Zambales, Tarlac at ilang bahagi sa Bataan, yan, Angeles, Pampanga at umaabot din sa bandang central o most of central zone ang hatak ng ating habagat na may kasamang water vapor po. Yan. At makikita po natin ng mas detalye pa gamit ang ating Doppler radar imagery ang malawakan na ito ng hatak sa habagat na may kasamang water vapor. Nagpapaulan din sa ibang bahagi ng timog kanluran ng bansa kabilang na ang western portions ng Panay Island at Negros Region kasabay ang Palawan. Bagamat hindi gumagana yung Doppler radar dyan sa Palawan, so wala tayong makikitaan, pero kung titingnan natin dito sa CIMS Doppler natin, yan, itututok natin sa bandang Puerto Princesa para ma-load natin, yan. Makikita naman natin dito yung lawak at yung lawak ng Doppler imagery. So ito po yung satellite imagery ng CIMS radar. Makikita po natin kabilang na ang Kalayaan Group of Islands na nakakaranas ng hatak o epekto ng hatak sa habagat na nagbubunsod po ng southwest monsoon rains o southwesterly monsoon rains. Kabilang na ang buong Palawan area hanggang dito na nga po yan sa may bandang Mindoro, Coron, Palawan. Yan, ilang paligid. Nakakaranas ng mga scattered rain showers, mga ilang light to some moderate rain showers and clusterized heavy rain showers nakikita natin dito sa CIMS Doppler. Since hindi available ang pinaka-Doppler radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa. Dito lamang sa may bandang Luzon na kung saan sakop yung range ng Doppler radar ang water precipitate rate. Yan, estimation po yan. Kasama na ang Metro Manila. Ayan, i-zoom in natin at bababaan natin yung opacity para makita natin ang ilang bahagi dyan sa bandang Antipolo, Taytay, Quezon City, ilang bahagi ng Pasay City, kasama na ang ilang bahagi ng Laguna, ang Santa Maria, yan. Ilang bahagi pa dyan sa may bandang Cavinti, yan, Santa Cruz, Laguna, yan. Nagkakaroon sila ng kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ngayon ng umiiral. Yan. Pataas na yan, kasama na ang bandang Bulacan po, San Jose del Monte, dyan sa bandang Santa Maria, may Kawayan, yan. Pataas na yan ng bandang Pulilan, Plaridel, Bulacan, Baliwag, all the way papasok na yan dito sa may bandang Subic.
Yan, hanggang dyan sa may bandang San Fernando, Pampanga. Ingat po kung sakaling malakas ang buhos ng ulan. Pero mapapansin nyo po, medyo pabugso-bugso lamang ang mga buhos o patak ng ulan po na hindi dire-diretso dahil sumasway ito sa hatak ng habagat mula nga po dito sa sentro ni Bagyong Doming na ngayon ay kaka-exit lamang ng Philippine Area of Responsibility kaninang mga alas 11:30 ngayong umaga. Naka-exit na ito base sa pinaka-actual satellite imagery. Again, hindi pa po yung official so hintayin nyo pa rin yung pinaka-official na announcement ni Pag-asa kung anong eksaktong oras sa kanila umexit ng Philippine Area of Responsibility itong si dating Bagyong Doming. Nagbase lamang tayo sa Himawari satellite imagery, yung pinaka-center eye wall ni Doming kung anong oras ito umexit ng Philippine Area of Responsibility. So mga siguro estimate na natin mga after lunch yan ngayong tanghali, baka i-declare na ni Pag-asa yan. Or baka pag-report nila ngayong alas 2 doon pa lamang siguro nila sasabihin. Pero yung eksaktong oras siguro mga bandang alas 12 na yan o bandang alauna, depende na yan kay Pag-asa. So sa ating lightning detection system, meron tayong active lightning strikes ngayong tanghali. Mula pa kaninang umaga, nagkaroon tayo ng matinding buhos ng ulan mula kaninang madaling araw dito sa amin sa Caloocan. So nasa 237 inner lightning strikes tayo ngayon, which is mas marami dito sa parte nga po ng bandang Pampanga, Olongapo. Yan, kasalukuyang may mga matitinding localized thunderstorms dyan sa bahagi ng Mindoro at ilang karagatan ng southwestern Luzon. Paligid po yan ng Rojas o bandang Libertad sa may bandang Panay Island hanggang Kalibo, Aklan. Yan, nagkakaroon ng localized thunderstorms dyan, maging sa bandang Camarines Norte at Palawan area. Well, very obvious naman. Kung ano yung pattern ng galaw ng mga pagkulog at pagkidlat, yan ay kung paano ang galaw sa hatak nito sa habagat. So, outer lightning strikes natin, total of 367. Kasama na dyan yung mas malayo sa range ng ating Doppler, ng ating lightning detection system. At mula naman sa aking lightning detector, yan, hirap na hirap tayong pag-aralan maigi. Yung calibration nito, sa wakas ay nakuha na natin yung tamang calibration. Ayan, tama na po yung pulsing ng ating lightning detector at patuloy pa rin na nakaka-detect ng sunod-sunod na pagkulog at pagkilat sa amin sa Caloocan. Yan. At makikita natin ang patuloy o mahigit 30 lightning strikes ngayon sa may bandang Olongapo, Subic hanggang Zambales, o most entire ng Zambales ang pagkulog at pagkidlat. Ayan, nasa pinakamalapit sa amin sa Caloocan, around 56 kilometer ang layo sa amin sa Caloocan. So ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. Patuloy pa rin ang detection at aktibong pagkulog at pagkidlat natin base na rin sa detection ng ating lightning detector. Ayan Yan. So patuloy pa rin ang tuloy-tuloy na input ng lightning detection mula sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang bahagi nga po ng kanluran ng Luzon. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. So patuloy pa rin nakataas ang thunderstorm advisory, care of Pag-asa dyan sa ilang bahagi pa rin ng Visayas. Apektadong lugar ang Negros Occidental at Capiz. So sa Negros Occidental ang Candoni, Ilog, Kawayan, Hinubaan, Bilalbagan, yan. At Capiz naman ay ang Maayon, Pontevedra at ang Panitan. Yan. Within 30 minutes to 1 hour daw ang effectivity nito. At sa bandang Negros Occidental naman o rest ng Negros Occidental naman ang City of Kabangkalan, Hinamaylan, City of Sipalay at sa Capiz naman ang Panay hanggang Rojas City at Mambura, Sauna po yan at Cuartero. Tatagal daw yan 1 to 2 hours naman ang effectivity ng areas na binanggit natin mula dyan sa may bandang Sipalay nga po, Rojas City, Panay Island, Dumaraw hanggang Cuartero. Yan. Sakop pa rin yan ng Capiz at Negros Occidental mga folks So ingat na lamang po just in case mga folks. Sa ating current conditions naman, overcast, gloomy, medyo cold, humid tayo. Mostly cloudy ngayon ang umiiral sa amin. Medyo gloomy na kami ngayon dito sa amin sa Caloocan. Sa lawas sa presyo na naitala na kay weather station, kininang alas 5:25 ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, mainit namang pero medyo manageable. Highest temperature sa amin, pumalo lamang ito ng 33.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:49 AM, pero ang aming heat index
At least wala naman sa 50 degrees Celsius, pero at least extreme caution pa rin na maituturing yan. Although, bahagyang bumaba na ito, hindi kagaya nga po nung mga nakarang araw talaga. So, unti-unti na talaga natatapos na yung transition ng tag-init natin, na grabe ang ating init nung nitong hot dry season. So, papalapit na po tayo sa completion ng pagtatapos ng hot dry season po. Tuloy-tuloy pa rin yung transitioning nitong week na ito. Pero kapag asa nga po, dineclare na nila na tapos na at isa na po officially habagat season na daw tayo. Well, obvious naman, nagpaparamdam na nga po yung ating ulang habagat at nakapag-total na nga po tayo ng sunod-sunod na pag-ulan. At unang araw pa lamang ng June ay meron na kaagad kaming buhos ng ulan na humigit sa 30 mm. Kung titingnan naman natin sa ating heat index, kung mataas pa rin ang ating heat index at forecast, sa ngayon, as of 12:28 ngayong tanghali, 39.3 degrees Celsius na mga aming heat index. So, malinaw na mababa ang aming heat index maghapon hanggang 37 degrees Celsius lamang. So, wala po tayong magiging problema sa ngayon. At sa init factor ng report kahapon ni Pag-asa, nangunguna sa may pinakamainit na heat index. Nangunguna pa rin na may 52 degrees Celsius ang Borongan Eastern Samar. So, tuloy-tuloy pa rin ang grabing init. Yan, despite na habagat season na nga na dineclare ni Pag-asa, nakapagtala pa rin sila ng 52 degrees Celsius. Pero sa amin sa Caloocan, at least medyo bumaba na. Pero 52 degrees Celsius pa rin sa Borongan Eastern Samar. At sumunod naman dito sa may pinakamataas, tingnan natin kung merong 47 degrees Celsius. Meron. Dito sa Lawag, Ilocos Norte, may 47 degrees Celsius po sila na itala. Mukhang wala silang update kahapon ni Pag-asa. So, May 30 pa pala ito. So, hindi na natin i-report ito dahil naiulat na pala natin ito. Akala ko is May 31 na. So, wala palang update si Pag-asa kahapon, May 31. So, malamang dahil walang pasok. Yan itong sinasabi natin na dapat maging automated na yung mga data ni Pag-asa para maiwasan natin na ma-miss yung report. Kagaya na lamang nito, hanggang May 30 lamang yung naiulat ni Pag-asa sa heat index. So, yun po ang problema. Kapag walang pasok, wala ring nai-report si Pag-asa. Hindi ko gaya ng ating weather page, kaya wala tayo o nandito sa ating lugar, automatic nag-update pa rin yung ating mga weather data. Yan. Sana gawing automated na rin ni Pag-asa imbis na magmano-mano sila sa ganito. Yan. Kagaya ng ating ginagawa sa ating computed heat index, automatic nakukompute yan at automatic din na-upload na kaagad sa webpage. So, sana iwasan na ni Pag-asa yung ganito mano-mano. Tulad yan, wala silang report for May 31. Yan. Napagkamalan tuloy natin na May 31. So, nagkamali pa tuloy tayo ng report. Anyway, sa ating namang magiging heat index forecast, sabi namang bahagi ng bansa, although expected medyo bababa ang heat index sa Luzon, pero kung papansinin natin sa forecast ng Tugigaraw, nasa 48 degrees Celsius daw ang inyong heat index, papalo daw ito ng hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So, magiging mainit pa rin daw ang inyong temperatura dyan. Sa Santiago, Isabela naman ay 43 degrees Celsius at papalo ito hanggang 45 degrees Celsius ngayong alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. At dito naman sa bahagi ng Dagupan sa Pangasinan, ang inyong magiging heat index ay 42 degrees Celsius at hanggang 43 degrees Celsius lang daw ang pinakamata sa inyo. Well, nakakaranas kasi tayo ng mga localized thunderstorm, so medyo bumaba ang inyong heat index. Pero sa Tarlac, 46 degrees Celsius daw, na which is pinakamata sa inyo yan ngayong tanghali hanggang ngayong alauna ng hapon. At sa bahagi naman ng Batangas City, ang inyong heat index sa inyo dyan ay nasa 40 degrees Celsius, which is pinakamataas na sa inyo yan ngayong maghapon. At sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro naman, ang inyong heat index dyan, mababa naman, medyo comfortable, medyo manageable naman at extreme caution at 38 degrees Celsius, na pinakamataas na yan ngayong araw sa inyo ngayong tanghali. At dahil sa magkakaroon ng mga kalatkat na pag-ulan sa Palawan, diretso agad tayo sa bahagi ng Cebu dahil asahan na natin mababa ang heat index dyan. Sa Cebu ay 46 degrees Celsius daw at papalo o pinakamataas na ito ngayong maghapon sa inyo dyan sa Central Visayas sa Cebu. So iwasan po natin magbibilad dahil mukhang maaraw at maalinsangan muli kayo dyan. At sa bahagi naman ng Mindanao dahil medyo katamtaman ng panahon sa inyo, well, medyo manageable naman at 35 degrees Celsius extreme caution. At aabot lang ito ng 36 degrees Celsius ngayong hapon po, mga alauna hanggang alas 2 ng hapon.
Sa Zamboanga Peninsula naman, well, mataas at mainit kayo dyan at 42 degrees Celsius at papalo ito hanggang 43 degrees Celsius ngayong alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang maaraw sa inyo dyan at medyo mainit dahil wala na po sa area ninyo yung hatak sa habagat, mas ramdam na lamang dito sa southwestern sections ng southwestern Luzon, Palawan at ilang bahagi ng kanluran ng Visayas and the rest ng southwestern Luzon po, mas ramdam. So gaya natin sinasabi kasama ang Metro Manila. Binanggit na natin mga June 1 nga po, di ba? Onwards, mararamdaman natin sa Metro Manila ang maulap na panahon at asahan ang mga pag-uulan which is nangyari na nga po ngayong araw. Yon. Sa atin namang heat index monitoring system mula sa data feed ng automatic weather station ni Pag-asa, so far ang nangunguna sa may pinakamainit ang bandang Diet Camarines Norte dahil mukhang hindi na naman gumagana ng maayos yung temperatura ng tatlong ito. So 38 degrees Celsius po at sa highest heat index so far ay ang Baler, Aurora na may 48 degrees Celsius. So current temperature highest ang bandang Pili Camarines Sur at heat index naman ang bandang Baler, Aurora na may 48 degrees Celsius po. Yan yung actual. So medyo may problema sa automatic weather station ni Pag-asa. So mukhang wala yatang masyadong technical maintenance si Pag-asa. Sana kumuha kayo ng maraming technicians dyan. Dapat meron kayo naka-station na technician dyan eh. Napapasok and then bawat station merong nakatalaga na technician. Parang sa Amerika, sa NOAA, bawat station o weather station nila may naka-assign doon na isang technician po. Siyempre, wala namang ibang gagawin yung technician kundi mag-aabang lang kung magkakaroon ng trouble yung kanilang aparato. And then, ang kasama niya sa opisina niyan, malamang yung isang meteorologist na nagbabantay dun sa monitoring. And then, yung technician, nandyan lang yan sa beside ng meteorologist. Dapat ganun yun eh. Dapat dito sa atin, ay sa nationwide dapat merong bawat tao, merong bawat technician na naka-assign dyan. Hindi natin alam bakit medyo nagtitipid yata sa tao yung ating pamahalaan lalo na sa monitoring ng weather. Well, kung magiging maganda sana yung magiging serbisyo sana. Yan. So, yun lang po at sana maayos po yung mga hindi gumagana o sirang mga weather stations po ni Pag-asa. Kung tatabi naman natin sa PX Extreme, in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tugigaraw sa may pinakamainit na temperatura 36.4 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay 17 degrees Celsius. At sa Inulan, nakatotal ng ang Subic Bay na may 78.8 mm na total rainfall. Grabe yung naging pag-ulan sa Subic. Dito sa amin sa Caloocan, nakatotal kami na 30.9 mm na total rainfall. So, unang araw pa lamang yan ng June, meron na kaagad kami na total of 30.9 mm total rainfall. Yung average rainfall namin for the month of June ay nasa 296.1 mm. So, ang difference supposed to be ay dapat nasa around 200 to 296 mm. Well, tingnan natin kung aabutin niya po yung total rainfall na yan. Sa atin namang outside humidity at 88% at bumaba ito ng 4% since last hour, so mataas po yung concentration natin. At thunderstormy po tayo 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. So mababa yung ating current UV index, so hindi masyado matirik ang sikat ng araw sa ngayon sa amin sa Caloocan. Mababa yung UV index at solar energy at 338 watts per cubic meter lamang. Per metric, yan, per metric. Mababa siya. Index 3 lamang o halos category 3 lamang at yung UV index 4 lamang. So mapapansin niyo po yung difference, halos makulimlim kami dito o maulap o gloomy ang aming paligid po. Normal naman ang ating air quality, good naman so far, so wala tayong problema. Diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at lulubog po ito mamayang 6:22 PM. At sa moonrise and moonset, well, kakatapos lang ng full moon at 99% illuminated. Mag-moonrise pa po ito mamayang gabi pa at 7:12 PM. At kinabukasan na ng alas 6:31 ng umaga naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong unang araw ng Monday ng June hanggang bukas ng Tuesday, inasahan natin na magiging partly cloudy tayo sa maghapon. Halos
at may kasamang mga localized thunderstorms daw. Aabot sa 100% maximum na may chance na daw kami na uulanin, which is nangyari naman po mga folks. Bukas ng Martes, maulap daw ang aming maghapon na may localized thunderstorms pa rin daw naaasahan. Tsansa nito ay 97%, so mataas pa rin ang tsansa na pag-ulan. So magdala po tayo ng payong mga folks dahil expected ang mga scattered rain showers and localized thunderstorms. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius na mukhang mababa ang ating magiging forecast ng temperatura. Well, medyo good thing sana yan. So sa atin namang local weather advisory, kaya lang 3 AM na po ito, sobrang late na po, hindi na natin i-report yan dahil nakalabas na itong yung tanghali ng Philippine Area of Responsibility. Yan. So basahin nyo na lamang po dahil 3 AM pa po kasi huling report ito ni Pag-asa. So hindi na natin pwedeng i-report. Masyado na pong very late ang report na yan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin na patuloy ang habagat rains na nahahatak ni Bagyong Doming. Yan. So dahil naka-exit na nga po ito ng PAR, ay babalik siya sa international name na Jiangmi. Inaasahan natin ang hatak nito sa ating habagat, magpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng kanluran ng bansa, o mostly kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Saudo Luzon at Visayas. Makita natin kabilang na ang Metro Manila sa nakataas na aasahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, kasama na ang NCR, ilang bahagi ng Angeles, Pampanga, Zambales, pababa na yan ng bandang Mimaropa, kasama na ang Occidental Mindoro at mga ilang isla sa may bandang kaluran ng Panay Island. So kasama na ang pati na ang Antique, Aklan, yan hanggang dyan sa baba ng Tobias Forniel ng Panay Island. Makakaranas na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang Palawan, mula dyan sa bahagi nga po ng El Nido, pababa ng Puerto Princesa, Batara sa Balabac, at damay na rin malamang ang Kalayaan Group of Islands. Ingat po sa mga malakasang pag-ulan just in case po, dahil tuloy-tuloy tayo makakaranas ng mga scattered rain showers and localized thunderstorms. Yan, kitang-kita po sa pinaka-satellite imagery na data feed ni Pag-asa, yung Himawari Satellite ni Pag-asa. Makikita natin ang malawakan nito ng mga mostly moderate and some heavy rain showers and localized thunderstorms. Sa extreme Northern Luzon naman, kung mapapansin natin, gloomy tayo dyan, pero at least katamtaman ang panahon, kabilang na ang mga isla dyan sa bandang Cagayan at Batanes Group of Islands, at ilang bahagi na Ilocos Region, Abra, Mountain Province, Tugigaraw hanggang dyan sa bandang Santiago, Isabela at Quirino, magiging moderate ang panahon natin. So mas maaraw kayo dyan at maalinsang ang panahon. Yan. Although madalas partly cloudy to mostly cloudy ang medyo iiral sa inyo dyan habang nagre-reaccumulate po yung water vapor. So expected pa rin ang localized thunderstorms sa inyo sa bandang hapon po o bandang gabi o madaling araw. So take note yan. Maulan din ang bahagi ng Bicol Region mula Camarines Norte at ilang parte ng Quezon Province. So most of Calabarzon area magiging maulap tayo at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa eastern sections naman ng Visayas, makakaranas tayo ng partly cloudy to sa mostly cloudy tayo sa Eastern Samar, pero at least hot humid na panahon sa ilang bahagi ng Northern Samar at ilang bahagi ng Northern Leyte. Sa Southern Leyte naman, papasok ng Bohol, medyo partly to mostly cloudy tayo at mga ilang kalat-kalat na mahihinat katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Katamtaman din ang panahon sa Cebu area na makakaranas lamang ng isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong hapon. Pero ngayon, maaraw at medyo maalinsangan pa rin tayo dyan mga folks. Ganon din ang iira sa Northern Mindanao na makakaranas ng ilang partly cloudy, katamtaman ng panahon, maging dyan sa bandang Surigao del Norte, magiging partly cloudy to sa mostly cloudy tayo, pero moderate ang panahon. Makakaranas din tayo ng hot humid na panahon, maging sa buong Eastern Mindanao, Central at Davao Region po. Maaraw at malinsangan po tayo dyan. Iwasan natin masyado magbibilad dahil expected ang medyo mataas na heat index. Ang ilang bahagi ng Sorsogon area, katamtaman tayo, maaraw at malinsangan din tayo, medyo hot humid na panahon sa General Santos, Sarangani, ilang bahagi ng South Cotabato, Davao del Sur o most of Northern Cotabato, Kidapawan hanggang Takurong. Partly cloudy na medyo iiral sa ilang bahagi ng Maguindanao del Sur, ilang bahagi pa rin ng Maguindanao del Norte. Kabilang ng Sultan Kudarat sa makakaranas sa ilang partly cloudy lamang, pero asahan ng maaraw at malinsangan tayo sa maghapon. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, very isolated lamang ito, kabilang na dito sa paligid nga po ng Sultan Kudarat hanggang Maguindanao del Norte. Sa Zamboanga Peninsula, mas magiging maulap tayo dyan at kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang city ng Zamboanga,
at isla ng Basilan at Hulusulu po. Ingat na lamang kung magkaroon ng sunod-sunod na localized thunderstorms, expected yan nitong maghapon. Magiging maulap din at katamtaman sa Misamis region, maasahan lamang ang ilang kalat-kalat na pag-ulan, hindi naman masyado tatagal ng more than 30 minutes, dyan sa bahagi na po ng Oroqueta ng Misamis Occidental. The rest ay magiging hot humid na panahon tayo, maaraw at generally medyo fairly weather naman sa ilang bahagi ng Northern Mindanao area. So most probably ang mas concentrated na magiging pag-ulan kasama ang Metro Manila at most of southwestern Luzon, Mimaropa at west portions ng Visayas area. Yan. Ito po yung water vapor po kung paano nahahatak ni Bagyong Doming ang most of southwestern sections ng bansa. Kabilang na nga po dito sa bahagi nga po ng southwestern Luzon. At dahil sa paghatak niyan, extension po niya na nagpapang-abot dito sa bandang Vietnam na nagre-reaccumulate ngayon ng sirkulasyon dito sa may bandang Vietnam. Posible po yung kumilo sa Pahilagan Silangan, maaaring lumapit yan dito sa may bandang Ilocos region sa karagatan ng West Philippine Sea. Posible pong mag-redevelop yan at bumaba ang atmospheric pressure at maging isang low o shallow low pressure area which is pinost ko na yan at binalita kahapon na posibleng magkaroon tayo this week ng isang shallow low pressure area dito sa kanluran ng Luzon, bandang Ilocos na siguro ito. Ngayon, papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Malalaman natin yan maya-mayang konti. So mula naman sa ating computer-generated tropical cyclone sector, makikita po ang pananatili na lakas ni Bagyong Doming na ngayon ay nasa labas na nga po ito ng PAR. So ang kanyang central air pressure ngayon as of 8 o'clock pa rin ito. Wala pang latest update ng tanghali. So as of 8 o'clock pa po yung data nito. 978 hectopascals na po ang central nito na may 120 km per hour. So eksakto category 1 typhoon po yan na may bugsong 156 km per hour. 10-minute average under severe tropical storm na po ito at 106 km per hour at bugsong umabot ng 138 km per hour. Pa-northward o pahilaga ang kilos niya sa bilis ng 17 km an hour. Layo niya mula sa Itbayat, Batanes, well, susukatin natin yan. Mula sa Itbayat, Batanes ay ang sukat niya malapit sa gitna ng bagyo, layong 693 km northeast yan ng Itbayat, Batanes. Yan. Base yan sa kasalukuyang nitong huling record niya, kaninang 8 o'clock po yan ha. Pero yung central na niyan, nandito na yan sa labas, nasa may bandang Naha na yan, yung actual niya. Yan po yung pinaka-actual niya. Yan. Kung zoom in natin, mapapansin nyo po, nakalabas na ito ng PAR, nasa may bandang Naha na siya. Yan kalabas na. Bandang Naha na siya. So, yan po yung actual niya. So, yung kanyang tropical cyclone track combination, mapapansin po natin ay kasalukuyan nandiyan yung pinaka-central niya, pero yung actual kasi niya ay naka-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong tanghali lamang, mga 11:30 nga po. At kung titingnan natin yung oras niya, yan, nasa 400 Universal Time Coordinates, so plus 8 hours po yan. Ay ang oras natin yan sa Pilipinas ay alas 12 ng tanghali. Kung ito ay 400 Universal Time Coordinates, ibig sabihin oras natin yan sa Pilipinas ay eksakto alas 12 ng tanghali. So malinaw lamang mga 11:30 nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero ngayong mga alas 12 nandiyan na yan sa may bandang baybay ng Naha sa Okinawa Prefecture, Japan. Binabaybay na niya ngayon. Nakakaranas ngayon ng matinding storm surge ang Okinawa Prefecture, lalo na sa Naha. Kung may Pilipino tayo dyan sa Naha, ingat po dahil kayo po ang rerektahin ng bagyong ito. Dahil hindi po ito dumaan sa malaking kalupaan ng Pilipinas bago ito lumabas kaninang umaga. So far ay paglabas yan ngayong tanghali ay pag nag-report tayo mamayang hapon siguro, yan na po yung magiging huling report ko para kay Bagyong Doming dahil nakalabas na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. At so far ay ito po yung general na magiging track niya, ito po yung pinaka-complete tracks niya. Yan. Hanggang sa ito'y nakalabas nga po ng Philippine Area of Responsibility. So ang mostly ang babaybay ng bagyong ito ay ang most of coast ng prefecture ng Okinawa sa bandang Kagoshima. Dadaan ito ng baybay ng Miyazaki, and then posible pa itong dumaan ng Izumi at Hamamatsu
at posible pa itong mag-Tokyo, Japan, dito sa may baybayin ng Tokyo, Japan. So, posible itong dumirekta sa Tokyo, Japan. Ito po yung cone of uncertainty ng tatlong weather agencies, ng Joint Typhoon Weather Center, Japan Meteorological Agency, at DeepMind AI. Yan po yung extension. Hindi na kasama tayo dahil hanggang dito na lamang yung extending forecast ni Pag-asa. Dahil hindi na natin concern yan sa Pilipinas kapag oras na ito'y nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Kaya hanggang dyan na lamang yung range ng extended forecast ni Doming. Ayan po. So, yan po yung pinaka-forecast. At yung mga Pilipino natin sa Japan, mag-ready-ready po tayo dyan. Just in case, ay makakaramdam pa rin kayo ng at least hanggang severe tropical storm na lakas ng bagyong ito hanggang sa maaring lumapit ito sa Tokyo, Japan. So, medyo ready-ready pa rin po tayo mga folks. Yan. At mula naman sa forecast error, ito po yung pinaka-forecast error. Yan. Ito yung most accurate computation ng ating webpage. Yan po yung pinaka-closest. Mapapansin natin puro off coast ng Japan. Yan. Ang probability na dadaanan ng bagyo. Yung forecast and symbol, makita natin ganun din. Maaring dumekta nga ito o rumekta ito ng Tokyo, Japan. Yan. Anong araw ito expected? Mga June 3. Mga 8 o'clock ng umaga. So, mga bandang, o kinabukasan siguro, mga June 4, ay babaybay nito ang Tokyo, Japan. Or siguro, mga June 3 siguro, mga hapon o gabi. Yan. So, ingat po kung may mga Pilipino tayo, lalo na may mga OFW tayo sa Tokyo, Japan. Ingat na lamang mga folks. So, kung titignan naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula ka GFS, ito yung galaw ng bagyo at makikita natin, medyo may mabubuong shallow trough dito sa may bandang kaluran ng bandang Ilocos siguro, pagitan ng Pangasinan. So, posibleng magkaroon tayo ng shallow low pressure area dyan. Kailan ba to? Posibleng mabuo. So, kung tingnan natin mga hanggang June 3, mga June 2 o June 3 po, posible tayo magkaroon ng shallow trough. So, probably mga starting mga June 3, naasahan natin may mabubuong shallow trough dito sa may bangkalang kanluran ng Ilocos Region. Magsisimula yan sa may bandang timog kanluran ng Luzon. Ayan, makikita po yung trough. Pero hindi masyado organized, pero posible kasi maging shallow trough yan dahil bumaba sa 1,001 hectopascals yung kanyang center air pressure. So, ganun din ang pinaasahan kay ECMWF na magkaroon ng shallow low pressure area dito mula sa bahagi po ng Vietnam. So, maaaring magdudulot po ng malawakang pag-ulan yan this week. So, antayin po natin at abangan po natin kung sakali man at least meron na tayong idea kung uulanin man dito kasama ang Metro Manila. So, ganun din ay naasahan natin na this week po, starting June 3 po yan. So, abang-abang na lamang po at mag-ready tayo kung sakali man dahil malawakang ulan ang posibleng maramdaman natin dito sa Southwestern Luzon. So, maaaring damay ang Metro Manila. Mula naman sa global spectral model natin, mapapansin natin ang pag-exit nitong si dating bagyong Doming at yung bagong accumulated na shallow low pressure area. Mapapansin natin kung maaring gumilid lang ito sa may bandang boundary ng PAR. Yan, and then dediretso ito ng bandang Taiwan. So, sa mga nagtatanong kung papasok ba ito ng PAR, may maliit na posibilidad na makapasok pa ito ng PAR. Yan. Kaya lang, yung maging isang aktibo siya na papangalanan natin sa local name, yan ay magdedepende pa rin o very uncertain dahil masyadong piga yung kanyang sirkulasyon dito dahil sasalubong siya sa may pinaka-frontal system galing sa China. So, depende yan sa organize niya sa darating po na June 3 onwards. Yan. Kasi dito, mga June 2, starting bukas, ay halos dumidikit ito sa may boundary ng PAR natin and then halos gigilid. So may maliit na chance na maaari pa itong pumasok ng PAR. Ayan o. Naging 1,002 hectopascals. So magiging low pressure siya o shallow low pressure area. So tignan na lamang natin kung itataas yan as bagong invest. Just in case mapaghandaan natin yung maaring ulan na dala niyan dahil mag-e-enhance yan ng ating mag-e-enhance yan sa water vapor ng kasabay ng hanging habagat at sasabayin ito ng pag-ulan. Yan yung pinapakita. And then sa strike probability, malinaw naman mula kahapon pinaliwanag na natin
na merong aasahan nga pong low pressure area dyan. Mataas po yung strike probability, around 60 to 70%. So, apektado ang kanluran ng Nodo Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Yan, malinaw po yan. Then, in 144-hour period, pag angat niyan, yan, tayo natin mag-load. Yan, habang patungo ito ng bandang Taiwan, ay uulanin hanggang sa may bandang kanluran ng Ilocos Region. So, uulanin tayo dyan sa most of western sections ng Luzon, kasama na ang Metro Manila. So, hanggang June 6 yan. So, lalabas hanggang this weekend, mukhang tuloy-tuloy po na makakaranas tayo ng kalatang pag-ulan po, kasabay na rin ng accumulated ng low pressure area. Yan. Dito, wala pa naman nakikitaan, pero merong at least in best to moderate na probability dito of vorticity. Yan, malino naman po dito sa ating ginagamit. At favorable na rin yung nakikitaan natin sa may bandang kanluran ng Palawan. So, malinaw na mataas ang probability na magsha-shallow low pressure area ito this week at maaari nga posibleng matawag bilang inbest. Antay na lang natin at depende na lamang yan sa kanyang organized development kung ito ay itataas. At sa ngayon, yung kanyang convergence, kung titingnan natin, asahan natin, mataas na po yung pinaka-convergence yan mga folks. Yan, makita natin mataas na po at least 22 km/h. Kasalukuyan ngayon inuulan ang bahagi ng Vietnam. So expected po yan mga folks at makikita natin starting bukas po yan ha. Then kikilos pa hilagang kanluran po yan. Yan lang mang sa ngayon nakikitaan natin na posibleng merong kasunod kay Doming. Pero yung sa may bandang Marshall Islands nga po na binabantayan natin ay at least meron pa tayong mga 80 hours para makonfirma itong nakikitaan natin sa may bandang Marshall Islands. Ayan kung magkakaroon ng organized circulation yan, dahil bago-bago pa rin yung pattern ng kanyang Coriolis. Although makikita natin malakas ang hangin niya, at least 22 to 33 km/h pa rin. Yan, so depende na lamang kung bigla itong aangat at magkaroon ng sariling circulation na habang kumikilos pa ilagang kanluran. At dahil sa sobrang layo pa ito, hindi pa natin makukumpirma kung ito ay magiging banta o lalapit sa bansa sa ngayon. So, abang-abang na lamang sa updates, mga folks. Samantala sa ulat lindol, seismic noise lamang na detect natin dito sa ating seismometer sa Caloocan. So far, wala naman tayong nakikitaan na malakas-lakas na naging pagyanig, hindi kagaya kahapon. At dahil unang araw na nga po ng June, ay marami kagad ang registered earthquakes. Mula kaninang madaling araw, ayan, so ang dami na kagad, pero wala naman tayo naitala na magnitude 4+ ngayong araw sa kasalukuyan. Yan. So far, wala pa namang latest na malakas na pagyanig na magnitude 4 pataas. So, wala pa namang masyado tayong latest update ng lindol. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake para makita natin yung total earthquake natin last month. For the month of May muna. Yan, tingnan natin yung pinakahuling total earthquakes natin kahapon. Yan, nasa total of 1,112 po yung total earthquakes natin for the month of May 2026. So, 1,064 dito sa magnitude 2.0 pataas, 41 sa magnitude 4, 6 ang magnitude 5 at isang magnitude 6.0. So, since ngayong month of June, probably hindi pa nahati yan. So magkasama pa rin yung month of May at yung June. Since konti pa lang naman dito, 1,145 at isubtract lang natin yung month of May. Yan, 1,145 minus 1,064, 1,112. Kung subtract natin ay yung total earthquakes pa lang natin ngayong June ay mga 30 pa lamang ang total earthquakes niyan. So hindi pa natin mabibilang masyado dahil magkahalo pa yung month of May at month of June. Pero nasa total of 30 pa lang naman ang total earthquakes natin ngayong araw. So kukunti pa lamang yan mga folks. Yan. And then isa lamang yung huli nating na-record na malakas na lindol, yung magnitude 6 nung nakaraang buwan sa San Julian, Eastern Samar. So, yan lamang po sa ngayon ang marireport natin at regarding naman sa susunod na mga possible na malalakas sa pagyanig this month, expected pa rin natin sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon at western portions ng Mindanao. Patuloy nating oobserbahan yan at bantayan ang possibility of strong jolt sa mga areas na yan.
At narito naman ating 3-day weather forecast para sa unang araw ng June 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng June 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. Asahan lang natin na makakaranas na tayo ng mga localized thunderstorms na may kasamang bugso ng hangin dahil sa tubatuloy na hatak sa ating habaga. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.